Buenos dias, damas y caballeros. Dito tayo na gumagawa ng bus tour sa Hanoi. Ayan na. Unang makita mo sa Hanoi, unang observation na darating sa iyo or first impression mo ay ang daming puno. Ang daming puno at ang daming parks at ang daming museum. So sayang, no? Sayang kung ang Pilipinas ay na-preserve ng ganito. Kasi ito ang hinahanap ng mga foreigner hindi lang siya nagpapalamig sa lugar, hindi lang nagiging maaliwalas yung environment, kundi maganda rin sa paningin Kumbaga, kung seryoso ka talaga mag-attract ng mga foreign tourists, dapat talaga ay magtanim ka ng puno everywhere. Kasi yan sila sanay Maganda lang dito, malaki ang impluwensya nila sa kanila ng French colonization at nagtayo yung France ng mga 3,000 na colonial buildings and structures kasi gusto nila gawin ang Hanoi bilang Paris or Paris of Asia, Paris of Asia. Yan yung tawag na nila sa atin sa Pilipinas noon, Paris of Asia. Noon siguro, pero ngayon nasira na lahat ng mga park natin. Kaya tingnan nyo mga old buildings, parang nasa France ka talaga. Parang nasa malapit ka sa Trône Élysée or sa Trône d'Arc, ayan. O yun, itong Tejo Boulevard. So ganda, di ba? Ang dami talagang nagsama-sama yung mga old buildings pati yung mga new buildings. So medyo maulan na ngayon, doon sana tayo sa taas na kung saan ay kita lahat, pero ang problema ulan, hindi natin kaya yung panahon, baka magkasakit pa tayo dito. Pero kung mapansin nyo, kahit mga lumang simpleng mga merchandise store or restaurants or cafe, nagpapaganda dahil sa bougainvillea lang yan diba? Pero iba talaga yung dating. Imbes pangit tingnan yung mga roofing niya na nagpapaganda yung mga bougainvillea. So ang unang reaction ko dito, nakita ko to, sabi ko wala na pag-iwanan na talagang Pilipinas. Kaya no wonder wala, halos kulelat na tayo pangalawa sa kulelat na lang ata tayo. Ang Laos ata ang pinakalas, Pilipinas. Ito sila maabot ng 20 million tourists a year sila. Samantala tayo 3 to 4 million lang dahil sa kapalpakan ng walang dito kahit saan ka lugar, kahit malinis ang CR, yung iba aircon pa, kahit sa public places. Katapos may mga toilet paper, may mga bidet. Kumaga ginawa talaga nila lahat para i-attract yung mga turista. Pero tayo wala
mga beaches daw, pero mga beaches ang pangit pa rin ng mga ng mga daan, yung mga restroom, yung mga sasakyan, at nanakawin ka pa ng mga lulukuhin ka pa ng mga tricycle driver. Sila dito, syempre VinFast sa kanila. So it's everywhere at hindi ka talaga tatagain kung anong pinagkasunduan yung bayad, yun lang. Hindi sila nagditiman ng tip dito. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Hindi sila nagditiman ng tip. So iba talaga ang well preserved yung mga old buildings dito. So iba talaga, kung baka may effort talaga sila na hindi lang paggandahin yung Vietnam for local pakinggan natin. So yun, yung mga tradition nila well preserved talaga, pati mga buildings. Tayo doon, ilan na tira na mga lumang building sa Escolta, sa Quiapo, sa Recto, wala na, sinira na. Wala ka nang makitang old structure kasi gusto rin niya makita ng mga turista Yan rin isang bagay na yung history ng lugar, tingnan nyo, yung mga ganyan, andyan pa rin kahit may mga negosyo na. So at saka makita nyo parang yung loob parang mini forest, di ba? So yan kasi hinahanap ng mga tourists kung pupunta ka sa Eiffel Tower, sa Trône d'Arc, sa France. Yan ang makikita mo, yung mga tree-lined streets. Tayo wala, meron pa nga naiwan mga puno sa Quirino, pinatay pa. Wala talaga. So yung mga tourist kasi allergic sila yung mga lugar na halos walang puno, yung puro makikita mo mga buildings at establishmento lang. Tingnan nyo dito, preserve nila. Hindi yan, may mga batas talaga yan para itiyakin na hindi mo pwede putulin yan, mga puno na yan, at hindi mo pwede sirain yung mga building na yan. So tingnan nyo, ang dami ng parks dito at saka ang dami ng lakes dito. Tayo iisa na lang Luneta, pero binababoy pa, tinayuan pa ng mga kung ano-ano mga fast food. Ganon din sa amin, kasi taga QC pa rin tayo kahit sa bundok na tayo nakatira ngayon. Doon pa rin naka-address namin sa old house namin sa Quezon City. Meron doon Quezon Memorial Circle na ang dami sanang puno noon, pero ngayon, well, kahit naging client ko itong si Joy Belmonte, hindi ako happy Ang dami nilang sinira, pinutol na rin nila yung mga ibang puno para patayuan ng mga kung anong building. So wala na talaga. Buti na lang meron pa wildlife park sa katabi, pero wala na, halos hindi magtagal, baka na rin yun, convert na rin nila sa mga malls. So yun na, tingnan nyo, ang ganda, no? Spacious. Parang itong building A Bank, yung may bandera, parang yung nakikita ko sa Okay, nakikita ko sa Norway, sa Switzerland. If you want to go there, so we can use the photo of that. Okay. Yan, kuhan muna kami, balibas kami para tuloy-tuloy ang tour. By the way, half on half off ito. Thank you. Pero wala ganito sa atin kasi nagtanong na ako
nagtanong na ako na bakit walang ganito sa atin. Pero ang sagot sa akin kwan daw ayaw nila baka daw mababad trip lang yung mga turista kasi traffic ng traffic at matindi ang traffic, kaya ayaw nila na mabadshot yung mga turista. Oo nga naman, kung may kwan naman may lugar naman na dito lang Arno, kasi the TV is covering kwan. Kung may stuck lang man yung mga turista sa traffic for 1 hour to 2 hours, so lugi na sila. Lugi na sila, lalo na kung dumaan sila sa EDSA ngayon na may mga katatapos na yung mga rally-rally doon. So wala talaga, hopeless talaga ang Pilipinas. A country without a soul, a country without any attraction. Ito'y Vietnam lang ito, talong-talong tayo sa Malaysia, Indonesia, Thailand. Wala na. Ikumpara lang tayo sa Laos. Sige, hanggang dito na muna tayo. Mamaya akyat tayo sa taas. Thank you very much everyone for watching. See you in my next vlog.